Well, siguro po no, para mas madali siyang interpret, kung sumusubaybay po tayo ng mga nakaraang yung mga survey sa mga nakaraang buwan, halos karugtong po ito no nung mga naunang surveys, lalo na itong mga bandang March, April, na kung saan nakikita natin na kumaga man ay nagkakaroon ng momentum yung mga senatorial aspirants or candidates na kaalyado ng dating Pangulong Duterte. Kaya po nagkaganon kasi sabihin na natin na nung mga past several surveys ay may downward trend doon sa nararanasan yung vice presidente natin at saka yung well, siya po bilang one of the leading officials and being a subject of the surveys, mababa po yung kanyang survey numbers nung nakaraang taon. At nakabawi siya nung pagpasok na based on the surveys mga bandang February, March, hanggang ngayon po tuloy-tuloy na. At nakatulong po doon sa pagbawi niya yung bang pagka-aresto, yung naratibo na ginawa nila sa pagka-aresto ng dating Pangulo. So, kumbaga man, nag-gain ng traction yung narrative, nagbe-benefit ngayon yung mga kalyado ng pamilya Duterte at ng ating Vice Presidente. Yun po yung explanation doon sa mga PDP laban senatorial balls at saka doon sa ilan pang mga inendorso ng ating Vice Presidente outside the PDP laban.